Sabi nila, ang kapatid ko ay isinilang sa lahi ng apoy. Sabi ni Rumi na ang kapatid ko ay may napakalakas na pwersang spiritual na kailangan ng balutin ng tela. Dahil marami-raming nagpakita ng interes doon sa What If All Out War video natin kung saan lumabas nga ang isang fictional na kahuli-huli ang kalaban. Sa bidyong to ay mas i-expand nga natin ang kwento niya. Hindi ako sigurado kung nahulaan ng mga nakapanood kung sino yung karakter na yun. Pero para sa mga hindi nakahula, nag-iwan nga ako ng mga clue doon na siya ang ama ni Vincent. May mga 1,000 taon na raw ang nakalilipas. May nakilala siyang lalaki na kamukhang kamukha ni Vincent. Ang tanging mga pagkakaiba nga lang raw nila ay mas mahaba ang buhok nito. Mas matangkad at abo ang kulay ng balat. Ito lang din daw ang natatanging nilalang na nakatalo sa kanya sa isang laban. Kailangan ko na sigurong gamitin ito. So ayun nga, sa bidyong to, mas i-expand nga natin ang kwento niya kung paano niya nakilala yung nanay nila Vincent at Micaela. Ang bayan ng mga yelo. Kahit nung sanggol pa ako, naririnig ko na't naiintindihan ang mga bagay sa paligid ko. At kung bakit siya lumabas bago nagtapos ang fictional na digmaan sa mundo ng Makay. Makakalimutan mo ang lahat-lahat na nangyari dito sa mundong ito. Maliwanag ba? Noong unang panahon, bago pa makilala bilang mga hari sila Raizen, Mukuro at Yomi, may isang makapangyarihang nilalang na ikinuturing na alamat sa Makay. Isang nilalang na sinasabing naging karibal ng mga sinaunang Mazoku o mga ninuno nila Raizen at Eugene. Pagkamatiinan lang ang maswerteng nabuhay upang may kwento ang tungkol sa kanya. Ang kanyang alamat ay masasabing tanyag sa Makay. Isang nilalang na lumalabas lamang sa tuwing makakaramdam ng malakas na enerhiya. Yun nga lang, dahil halos wala kang makapagpapatunay na talagang totoo siya, madalas ituring na katang-isip lamang ang alamat na yun. Mga 500 taon bago tuluyang maitatag ni Mukuro ang kanyang kaharian, nakaharap at nakalaban niya ang nasabing alamat. Hindi siya sigurado sa dahilan pero bigla na lamang daw tong sumulpot nang pakawalan niya ang tirang umubos sa daang-daang kalaban niya noong mga oras na yun. At dahil nag-uumapaw nga ang galit na nararamdaman niya ng mga sandaling yun, sinubukan niya ring tapusin to. Sa kasamaang palad, natalo nga siya. At dahil yun ang kauna-unahang pagkakataon na nakalasap siya ng pagkatalo sa isang laban, hiniling niya ritong burahin na siya sa mundo. Pero bago pa nga raw mangyari yun, nginisian lamang siya nito hanggang sa bigla na lamang tumuging parang alikabok na unti-unting tinatangay ng hangin. Matapos nitong maglaho, naalala ni Mukuro ang tungkol sa narinig niyang alamat tungkol sa tinatawag na Diyos ng Kadiliman. Dahilan para may pangako niya nga sa sarili na patuloy siyang magpapalakas. Isa sa mga naging lihim na hangarin ni Mukuro ay ang muli itong makaharap at talunin balang araw. Ang kaso, gaya ng mga sinasabi sa alamat, walang kahit anong bakas na makapagsasabi ng kinaroroonan nito. At kung hindi niya lang siguro personal na naranasan ang lakas nito, baka siya pa mismo ang magsabi na ilusyon lamang ang lahat. Mula noon, sumunod ang mga araw ng pakikipaglaban. Mga ilang daang taon matapos itong makaharap si Mukuro, muling nagising mula sa mahabang pagkakatulog ang nilalang na may kulay abong balat. Sa pagkakataon na to, nagising siya sa loob ng isang nagiyelong kuweba. Doon, natagpuan niya ang isang babae na kung pagbabasehan ng itsura ay isang ice maiden na mula sa bayan ng mga yelo. Habang nakatingin to sa kanya, mababakas sa mukha nito ang magkahalong takot at pagkamangha. Hindi siya sigurado kung bakit nagising siya sa pagkakataon na to. Subalit kakaiba ang nararamdaman niya. Hindi siya nakararamdam ng uhaw sa pakikipaglaban. Marahil dahil wala siyang nararamdamang malakas na kapangyarihan sa paligid. Pero paano nga ba nangyari to? Ang babaeng to ba ang dahilan kung bakit siya nagising? Sa loob ng libu-libong taon ng paulit-ulit na pagtulog at pagkagising, ngayon niya lang ulit naramdamang maging kalmado. Halos hindi na nga niya natatandaan ang pakaramdam na to mula nang usumpa siya ng mga sinaunang halimaw na nagtulong-tulong para lang maiselyo siya at ang kanyang kapangyarihan sa isang ordinaryong bato.
Isang bato na nagsisilbing himlayan niya. Ang bagay na kada maglalaho siya ay sa iba't ibang bahagi rin ng Makay sumusulpot. Naghihintay ng susunod na oras ng kanyang pagkagising. At ngayon ay narito siya sa loob ng isang kuweba. Isang nagyayelong kuweba na unti-unti nang nalulusaw dahil sa init ng enerhiya na nagmumula sa kanyang katawan. Sandali niyang tinignan muli ang babae bago tumalikod. Kasabay ng paglalakad niya palabas, unti-unti ring nalulusaw ang yelong tinatapakan niya. Hanggang sa tawagin nga ng babae ang kanyang atensyon sa pamamagitan ng pag-agas nito sa kanya ng isang maliit na tipak ng yelo. Ang nakapagtataka, wala na ang bakas ng takot sa mga mata nito. Sa katunayan, nagawa pa nitong ngumiti bago nagsalita. Ayon sa babae, ngayon lang daw siya nakakita ng ibang nilalang. Dahil dito sa bayan nila, tanging mga babae nga lang raw ang pinapayagang mabuhay. At hindi nga raw sila pinapayagang lumayo mula doon. Tumakas lang daw siya upang maghanap ng bulaklak hanggang sa mapadpad niya siya rito sa loob ng kuweba at makita ang bato na umagaw ng kanyang atensyon. Bagamat mukha nga lang raw yung ordinaryong bato, may kung anong humahatak raw sa kanya na alisin yun mula sa pagkakabaon. Hanggang sa nagulat na nga lang raw siya nang biglang nagliwanag to at may lumabas na isang nilalang. Sa kabila ng lahat ng sinabi ng babae, muli siyang tumalikod at nagpatuloy sa paglalakad. Bukod sa hindi siya interesado dito, nakuha na niya ang sagot sa katanungan niya. Na nagising siya dahil may nakakita at nagukay sa kanyang himlayan. Pero gaya ng mga nauna, alam niyang hindi pa rin permanente ang kanyang pagkakalaya. Alam niyang mauubos din ang oras niya at muli siyang babalik sa loob ng bato. At walang makapagsasabi kung saan to muling lalabas. Dahil dito, naisip niyang gamitin ang nalalabing mga oras na kalmado siya para tuluyang makawala sa sumpang pumipigil sa kanya na tuluyang masakin ang buong Makay. Pero sa hindi niya inaasahang pangyayari, bigla na lang hinawakan ng babae ang isang kamay niya. Dahilan para mapaso nga to at tuluyang mapatras. Bagamat ilang segundo lamang nagkadikit ang mga balat nila, may naramdaman siyang kakaiba na hindi niya may paliwanag. Buong buhay niya, nag-aapoy na init lamang ang nararamdaman niyang dumadaloy sa kanyang katawan. Pero sa pagkakataon na yun, nakaramdam siya ng isang bago at kakaibang pakiramdam. Isang masarap at weirdong pakiramdam na mabilis na dumaloy sa kanyang sistema. Kahit patila parang pinapatay nun ang naglalagablab na apoy sa kanyang katawan. Nangyari na nga ang hindi inaasahan. Nanganak ng kambal si Ina. Pinanganak niya ang isang abnormal na uri. Siya ay isang salot, isang babaeng may dalang malas. Sinira mo ang tradisyon ng ating banal na tribo. Paano mong ipapaliwanag ang nangyari ngayon? Alam mo ba ang kahihinatnan ng ginawa mong ito? Ibalik niyo sa akin ang anak ko! Ang batang lalaki, kailangang mawala siya dito. Kung gano'n ay pabayaan niyo ako sumama. Hindi maaari. Ang batang yon ay batang masama. Walang lugar dito para sa awa. Ang anak ko! Nakatanggap din ako ng paanyaya. Bago tuloy nagdesisyon si Vincent na makapagtulungan kay Mukuro, may sinabi muna to sa kanya na hindi niya inaasahan. Hindi ko sasabihin sa'yo na ako ang iyong ama. Ito ay lihim na impormasyon. Pero sasabihin ko na rin sa'yo. Ayon kay Mukuro, sigurado siya nakilala niya noon ang ama o ninuno ni Vincent dahil naaalala niya to sa kanya. Inamin na rin ito na isa yun sa mga dahilan kung bakit sa simula pa lang ay alam na niyang may potensyal na maging malakas si Vincent. Ang mga Class A na halimaw ay hindi papantay sa iyong kapangyarihan. May mga 1,000 taon na raw ang nakalilipas. May nakilala siyang lalaki na kamukhang kamukha ni Vincent. Ang tanging mga pagkakaiba nga lang raw nila ay mas mahaba ang buhok nito. Mas matangkad at abo ang kulay ng balat. Ito lang din daw ang natatanging nilalang na nakatalo sa kanya sa isang laban. Ha? Ang tanging ipinagtataka nga lang raw niya ay hindi niya na ito nakita pang muli. Matapos nun, na bigla na nga lang itong naglaho
Pero sigurado raw siya nasa tinataglay nitong kapangyarihan. Kung gugustuhin nito ay maaari itong maging isa sa mga hari ng Makai. Bagamat sinabi ni Vincent na hindi siya interesadong makilala to, hindi maalis sa isipan niya ang mga sinabi ni Mukuro. Dahil maaaring yun ang pinakapaliwanag kung bakit kahit nung sanggol pa lamang siya, kinakatakutan at nag-uumapaw na ang kanyang kapangyarihan. Ang kapatid ko ay may napakalakas na persang spiritual na kailangan ng baluti ng tela para kontrolin ito. Bagamat sa huli ay pinili niyang sumama kay Mukuro, hindi ang sinabi nitong yun ang naging dahilan. Nais lang kasi talaga niyang makalaban muli si Eugene at nararamdaman niyang mangyayari yun kung mananatili siya sa panig ni Mukuro.